Philippine. 5J931. Bukas na. Pero magbabayad muna ako ng travel tax. Dito. Tourist po ito sila. Ibang kiosk na rin. Haba ng pila. Kayo po. Bangkok po. Katrap. Mas maganda ng inagahan. Kasi ang haba ng pila. Pero in fairness, ang aga nung bukas ng gate nila. Kasi 11 pa yung boarding ko eh. The official one-stop electronic travel activation system. We are proceeding to 6:57 pa lang. Sobrang bilis ng IO, grabe. Wala pang 1 minute. Ito yung pinakamabilis na IO ng buhay ko. Kaya nung lang kung government employee. So, since 7:36 pa lang at alas 11 pang boarding, try muna natin mag-lunch kasi nakakuha ko ng complimentary sa BDO. Let's see, sana kumagat yung priority pass ko. So, pwede tayo magstay sa Pags Lounge ng 3 hours. So, ngayon ay 7:46. Kailangan na sa boarding gate na ako ng 10:25. Sabi dun sa monitor. So, I think okay lang. Sige, mag-Pags muna tayo para makakain din. Negative. Fully booked na sila. So, try natin sa Marhaba kasi pwede rin to sabi sa priority pass. Ba't pala nagpa-waitlist ako kanina? Nakarating ko lang. Nachos. Wala na ako sa lounge. Lumabas na ako dun kasi 10:25 na doon yung boarding. Dahil ko nakain. Grabe. Change pala ng gate. Umupo pa ako na matagal doon. Boarding na daw. 1:05, 1:06. Ito yung pinaka-gusto kong rampa sa lahat. Yay! Bangkok! See you in a bit!
Ito na naman tayo sa napakahabang lakaran. Sige nga, mag-walk-a-later na tayo. Kaya kasi mag-walk-a-later kasi daming tao. Makabangga ko sila. Ito ay... Ito na ba? This on arrival. I think ito na tayo. Bawal ng camera dito pero may tidak na ako kaya hindi ko na kailangan mag-fill out. Touchdown, Bangkok. Pupunta muna ako sa taas para mag-picture. Ito yung pinaka-sign na nasa Bangkok ka na talaga. Napanood ko lang sa mga vlogs. Kaso wala mag-picture sa akin. So baka mag-selfie na lang ako. $34 baht. Apple juice. Sige, try natin ng apple juice. Yep. 20, 30, 40, 50. Mas maganda yung palitan dito. Kaya siya nanalo. Going to Phaya Thai. Phaya Thai Station. Yan, sa Phaya Thai Station, tapos papalit ng bagon papuntang Victory Monument.
Gumana pa siya, may laman pa. 46 baht. Eh, 17 na naman papunta ng ng Victory Monument. Tupeha. Ito ay papuntang Pukot. Yun lang, buhat mode.เอาใจคนเดินทางเช้าผู้โดยสารโปรดทราบ BTS ให้บริการรถไฟฟ้าเที่ยวแรกก่อนคนแรกจากสื่อสถานี www.bts.co.th หรือสอบถามศูนย์ข้อกลาง BTS 02-617-6000 Maulan. Sana walang umbon pagbaba ako. Kasi yung payong ko nasa loob pa ng luggage ko. Hi! Buhat. Grabe na miss ko tong lugar na to. Tingnan natin kung ano mga binibenta dito. Sarap ng baboy. Saks mo ko lang. Tinapay. Nilagang itlog. Ayan na. Oh, grabe. Wala pang isang taon pero parang grabe. Namiss ko talaga itong lugar na. Ito yung sinasabi ni JM Bankisha na parang UN station lang. Ayan na. Paggabi maraming kainan dyan. Itong kahabaan na to, ito ang Rangnam Alley. Rangnam Alley. Hanggang dun sa pinakadulong dulo. Papunta ng Ratchapraro. Siguro mga 5-minute walk from Victory Monument Station to hotel. Ganoon lang yung layo niya. Kayang-kaya. Sobrang late na ako sa check-in ko. Dapat talaga kahapon pa ito ng alas 2 eh. Alas 7 na. Ayan yung King Power. Mga duty-free items. Diyan kayo makakabili ng mga duty-free items. Pero mahal pa din kasi mga branded kasi. Kahit discounted na, kahit walang tax, mahal pa din.
restaurants, coffee shops. 7-Eleven na naman to. Diba? Sobrang ganda ng location. Yung first time ko sa Bangkok, nagstay kami sa The Prime. Tapos, nung second time ko sa picnic hotel, tapos ngayon naman, ang binuko parang apartment style. Mas mura siya, kung tutusin. Less than 1K a day. Yung nabook ko ngayon. Okay na kung mag-isa ka, diba? Actually, una kong binook talaga, hostel. Kaso, later on, na-realize ko na parang medyo hirap akong gumalaw pag may kasama akong iba sa kwarto. Tsaka kasi binasa ko yung hostel policy nung pinagbukan ko. Bawal kumain sa loob ng bedroom. Siyempre, bawal siya. May ibang tao dun eh. May mga kamoy na kinakain mo. Tsaka yung mga momo, gano'n. Unlike kapag may sarili kang place, may dedicated na table na kung saan pwede kang kumain. Pero ito ang catch. Sa last day ko mag-hostel ako. Kasi initially, ang binuko talaga, dapat talaga hanggang ano ako dito. Hanggang May 8 lang talaga dapat ako dito. Kasi itong Cebu Pacific, nirebook yung flight, parang kinancel niya yung initial time slot na binuko ko. Tapos inilipat na lang gabi. So feeling ko parang lugi kasi nababasan ko isang araw. Siyempre gabi na yung flight ko eh. Kaya in-extend ko ng isang araw. Eh nakabook na sa hostel na binuko ko. Hindi ko na siya ma-extend. Kaya nagbook ako ng hostel sa last day ko. Yung hostel naman dun lang din sa bungad. Paglagpas ng konti sa kanina pagpasok. Ito yung picnic hotel, yan. Maganda dyan. Ito yung The Prime. Tapos sa banda doon, ang dami ng mga kainan. Mga nagbibenta ng mga mango sticky rice. Wow, it's good to be back. Dito ako. Dito yung binok ko. Doon sa may tabi lang siya ng picnic hotel para papasok pa dito. Ito siya. Yung room. So yung room niya talagang pang isang tao lang talaga siya. Studio type na talagang pang tulugan lang talaga. Hindi na magaling ako kasi mura lang naman to. Tsaka malinis naman. Mukhang ano kaya malinis, mabango. Tapos ito yung CR. Diba? Hindi na masama para sa less than 1K. Parang mga 700 lang ata to plus a day. And nabook ko lang to a month before. Wala pa nga, 3 weeks before this trip. Like, meron ka ng cabinet, may aircon, may electric fan. Yan. Pwede kang ilagay ng mga damit-damit. Tubig, may mga baso, tissue, may mini ref dito. Tapos may ganito pa. Kasi mga init mo kung ano-ano. Yan. Ang ano lang, siguro wala siyang walang tsinelas. Pero may baon naman akong tsinelas. I mean half shoes na pwede kong gamitin dito sa loob. So overall okay siya for me. Nalat mag-isa lang naman ako, wala akong kasama. Diba? Pero kung dalawa kayo, hindi kayo pwede mag-stay dito.
Ito yung view sa labas. Yung pinakadaanan. Yung kama malambot. Okay naman yung kama. Hindi sobrang lambot, pero makakatulog ka naman ng komportable.